May isang artista na veterana, tapos kinausap niya ako. Naramdaman mo ba yung ginawa mo? Ginanon niya ako. Nagkuya ko yung katawan ko, nagninig ako. Ate nung bata, minsan nabubuli ako eh. Yan ang hindi gusto maranasan ng anak ko pag ako wala na. Bago ko patuparin mga pangarap ko, tutuparin ko muna yung pangarap ng mother ko. Kumusta ka? Tara, usap tayo. May nakikinig, ramdam bawat pintig. Just be! Sa'yo ako, sa'yo ako, sa'yo ako. Sa'yo ako, sa'yo ako. Hi! It's a B-Day and be inspired. Sa kwento ni Sasa Girl, ano nga ba yung sikreto sa kanyang staying power? Sasa! Hello, madam! Hello! How are you? Hi, beautiful. Hello po. Kamusta naman po kayo? Pasok kayo. Let's go. Let's go! Ito na ang child kung saan siya lumaki. 5 years old pa lang daw siya dito siya mismo lumaki sa bahay na ito. Ito daw ay bahay nila. Dati, yung kinikwento ko sa mga kalaro ko, yes. Pero, ngayon hindi na. Pero afford na rin yata niya ngayon ang ganitong klaseng bahay. Nung panahon na nagti-TikTok pa siya, Yes. online selling, di ba? Mga ganap na online selling. Meron bang discount at promo? Yes, gagawin ko na lang 80 pesos buy one take two para sa'yo dahil alam ko minsan ka lang makakabili ng ganito. Pero from TikTok, abay, naging award-winning. Oh, ayun no, yung mga award dito. Di ba? Grabe na. Through the years. Through the years From po, 2020, yes. ito na lahat ng achieve. Kailangan ano to mga, ano to? Eto na manaputol. Sorry, Meme. Pasensya na putol kasi star dapat yan. Award sa akin ni Meme Vice nung unang-unang Uncabogable. Oh. So, ayan. Pangalawa pala, tinawardan niya Preview, ako. Taray Girl. Yes. Yan, sobrang Preview happy ball. ako dyan. Kasi love na love ako ng preview. Inawardan nila ako for Life Peg. So, Life peg. Yes po. Ano ang life peg? Ano daw, sabi nila, tinanong ko din yan, sabi ko, anong life peg? Medyo hindi ko alam kung ano yun, ganyan-ganyan. Sabi nila daw, nagiging daw parang may cultural impact ka daw sa mga tao, ganun-ganon. So, syempre, hindi ko naman alam kung ano yun, pero ni-receive ko na lang, ganon. Ito naman po yung stallion. Trinity. Yes, for Breakthrough Artist of the Year for Bar Boys and Shake, Rattle, and Rolls. My Diba? gosh! Ang mga pa-awards. Ito na yung TikTok. Yes. Ano Na-nominate po kasi ako for Content Creator of the Year niya nung year po na yan. So, ayan, binigay po nila sa akin yung placard. Taray. Ito na ang road to stardom mo, TikTok. Yaan diba? po yung yun yung start. So, sobrang thankful talaga sa TikTok na nagpapansin ako ng malala. So, yes. Ikaw, princess, bakit ang kapal-kapal ng foundation mo, ha? Ang pula-pula ng pisngi mo, tusino ka ba? Madam Foundation Day naman, pinipilosopo mo pa ako. Umuubra talaga, no? Opo, talagang Yung content creation, no? confidence lang talaga, lalo yung sinasabi ko sa mga nakshi ko. Marami kasing nahihiya na parang hindi nila mapakita yung tunay nilang ugali sa TikTok or online. Parang natatakot ma-judge. Ako, hindi ako natakot na ma-judge ng mga unang beses ko ginawa yan. So, kailangan Tapang, talagang ha? tapangan lang talaga. Ang love ko para sa'yo ay parang hangin. Kaya mo lang maramdaman pero di mo kayang sukatin! Ate, parang kinakabahan ako dito. Parang nag-aalala ako. Bakit? Yung pati kasi parang nawawala eh. Parang hindi ko mahanap. No? Diyos ko, kinakabahan ako. Baka napaano na. Sobrang happy, Anong fantasy. feeling na may mga award ka sa live? Minsan na-award online, siya rin. Na-award sa ibang bagay, pero pag kunyari maganda at positive naman yung award, talagang na-humble ko yung sarili ko kasi parang, oh my gosh, merong naniniwala sa akin, ganyan. Ako kasi minsan parang dinadoubt ko talaga yung sarili ko. Bakit naman? Kasi parang minsan inisip ko na parang, hala, katatawanan lang ako, minsan laruan lang ako, ganyan-ganyan, ng mga tao. Tapos syempre, mapapaisip ko sa sarili ko, talagang may nagsiseryoso pa pala sa akin, ganun. Kaya pag na-awardan ako, sobrang na-happy ako malala. Pati ito, napanalunan mo?
Anong award to? Best in inuman. Best in inuman. Si mother kasi dito ay katulong. So, ang eksena, 5 years old, dito na ako lumaki. Tapos, ever since talaga, dito na lahat nangyari sa buhay ko. Dito ako nagdalaga and everything. Dito sa bahay na to. Sa bahay na to. Eh, yung may-ari kasi ng bahay na ito, nasa US pa. So, ang eksena nila, okay lang na tumira kami ditong buong pamilya. Ilang kayo dito? Ako, si mama, si papa. Yun lang? Yes, yun lang. Tapos dyan ako naglalaro-laro dati nung bagets ako. Tapos, ayun. Never mo to tinuring na bahay-bahay ninyo? Eh, wala na rin kasi akong ibang bahay. So, eto na talaga yung parang pinakabahay ko. So, dati, sinabi ko, bahay namin to talaga. Nag-social climber ako dati. Sabi ko, bahay namin to sa mga kalaro namin sa labas. So, sabi ko parang, kami may-ari ng bahay na to. Eh, syempre, hindi sila naniniwala. Bakit naman? Eh, kasi, syempre, nasa public school ako, yung mga ganong atake. Tapos, syempre, wala akong yung mga laro-laruan ng mga bata, gano'n. So, ayun. Pero, syempre, hindi ko pa rin inaamin. Inamin ko na naman siguro high school na college na mga gano'n. Pero umubra naman. Bakit mo kailangang magpanggap na sa'yo tong bahay na to? Wala lang, para kunyari mayaman. Manifest, kumbaga. Hey, Well, kasi dati nahihiya ako na parang dati nung bagets ako, parang syempre, yung mga kaibigan ko, ayun yung mga kapitbahay kasi na yan. Mayayaman kasi sila. So, ayun, parang defense na lang siya para hindi malait. Ganon. Nabuking ka ba na hindi sa'yo? O ikaw na lang Oo, ang nabuking nag-usap? kami kasi hinanay ko syempre sasabihin niya totoo. Ay, katulong lang kami dyan. Syempre, yung mga nanay nila sasabihin sa kanila, ay, di naman yun yung may-ari. So, nabuking ako, bukayo ang bakla. Ano nangyari? Ayun, inasar pa din ako. Dati nung bata, minsan nabubuli ako eh. Kasi medyo may sweet girl kasi ako nung Sweet girl! Loko! Di mo kaya. Ganon. Siyempre, yung mga oras na yun, maton yung mga tatay namin. Sabungero tatay ko, di ba? Oo, so ang atake niya, medyo medyo, alam mo yun, maton. Ayaw ng bakla, ganyan. So, ayan, ganun na nangyari. Medyo nagtatago-tago kami. Pero ending ng mga high school, syempre, niladlad na namin ang mga atake namin. Oo, at ngayon nga, calendar girl. Oh my God, naging calendar Hala, meron pa girl. yun dito. Oh, di ba? Diba? Ayan siya. Di ba naging calendar girl? Correct. Bakit naman hindi mo ipinaskill? Ano ba? Madami kasi ito sobra, so dito namin nilagay, wala nang paglagyan. Pero may mga nakapaskil ako dyan. Mga extra copies na lang to, di ba? May isip mo ba na magiging calendar girl ka? Never in my wildest dream. Kasi parinig lang talaga to. Ano to, parang parang nagparinig lang ako sa mga alak. Sabi ko na parang, kami nagpapainom, pero bakit wala kaming calendar? Ganon! So yun, talagang siya, memorable experience talaga siya sa akin. Kasi na-happy dito yung mga nakshi ko. Kasi daw, sabi nila parang, hala, very talaga, baklang kanal talaga ang alak. Ganon! At saka syempre, represent ko yung mga nakshi ko na palaban. Tsaka ganon. yung date, di ba? Arrive ka na dyan, no? Correct. Wala ka pa rin sariling bahay ngayon? Meron na. Nasaan? Meron akong nabiling property sa may Paranaque. Tapos akin na yon. Si mother naman, siya yung una kong binigyan ng property bago ako. Kasi may gustong bilhin property si mother sa Bulacan. Tapos, talagang matagal niya nang binibirit sa akin yun. So sabi ko, okay sige, since yun naman ang pangarap ko kay mother, gusto ko siyang bilhan ng bahay. Winish come true ko na sabi ko, okay, bago ko patuparin mga pangarap ko, tutuparin ko muna yung pangarap ng mother ko. Oh, nice. Oo. So may bahay na si mama ngayon? Yung bahay na gusto niya sa Bulacan, binili ko na. Hello po. Kumakain sila ngayon ng hapunan. Hapunan? Aga naman ng Ang sarap hapunan. ng ulam. Yes. Gusto niyo kumain, Mami madam? Esther, dati daw kayo ay kasambahay dito. Oo po, katiwala ako ng may-ara. Ngayon, ano na ang tawag sa inyo ngayon? Kasambahay pa rin. Eh, Ayaw pa ako paalisin eh. Oo, ayaw pa kami paalisin. Ayaw pa ako paalisin eh.
Pero may katulong na siya ngayon. Parang may nag-help na din kay si Ate Joy. Pero, Mami, buong buhay niyo talaga dati, kasambahay talaga kayo? Opo, kasabay. Nag-umpisa akong mga tulong. 16 years old. Talaga ba? Yes. Oo. Pero, dito mismo. Dito ako tumagal. Tumagal ako dito ng almost 27 years na ako dito. Galing naman. Mabait rin yung may-ari, ano? Opo, mabait. Dito na lumaki yan. Ilan ba sila? Siya lang. Solo? Yes. Nag-aral ng Pwede ka college, iha. graduate, di ba? Opo. Oo. Yes. At dahil yun sa work ni Mother. Totoo? Yes. So kayo ang Ako nag-provide sinabi mo talaga sa- mag-aral siya. Oy, kinausap ko yan bago mag-enroll. Sabi ko, huwag mo kulukuhin. Kasi alam mo naman yung trabaho ko. Sabi ko, kung talagang gusto mo mag-aral, itatagawid ko yung pag-aral niya. Anong feeling, anong masasabi niyo sa achieve niya para sa inyo? Salamat ako. Unang kay Lord. Pangalawa sa anak ko. Dahil mahirap Lagi siyang kasi. iyak pag-interview. Dahil nabigyan niya ako ng ng masaganang buhay. Nakaraos kami sa hirap. Hindi na kami nag-uulam na kumakain ng walang ulam. Hindi ko kaya talagang pinag-isikapan ko na magtapos lahat naranasan ko. Nangungutang saan-saan. Ayan ang hindi gusto na maranasan ng anak ko pag ako wala na. Pag nawala ako sa kanya, alam ko na nasa mabuting kalagayan siya. Ang sarap ng ulam nila, oh. Ano yung ulam niya dati? Oo, yung mantika. Toyo mantika. Ngayon, may sinigang na si Mami. Oh, may sarili pang bahay. Oh. Buti na lang masarap ulam namin today. Diyos ko. Meron pang prutas. May condominium na rin yan. May condo na rin yan. May condo na rin daw si Sasa. Oh my God. Ay, lahat kumpleto na. May kulang pa ba? Love life na nga lang. Love it. Babiyahe kami ng passenger princess natin sa kanyang mga secret life. From content creator to negosyante. Here we go. Yes, let's go. Passenger princess. Yes, Come madam. on. So ngayon pupunta tayo sa negosyanteng Sasa naman ang makikilala natin ngayon, ha? Alam mo, kwento mo sa akin, ano ang iniisip mo dahil yung pagpasok ng mga break sa iyo, sunod-sunod, 2020, sumikat ka, di ba? Pero Yes, anong madam. iniisip mo? Bigla ang sikat ba to o kailangan patagalin ko to? Inisip ko talaga, madam, na gusto ko siyang patagalin. Kasi bata pa lang talaga, kung makikita niyo po yung yearbook ko, ang nilagay ko po talaga dong ambition ay to be a professional entertainer. Dati talaga gusto ko maging artista. Bata pa lang. Tapos, syempre, mahirap maging artista dati. Lalo na kailangan makinis ka, kailangan maganda ka. Ako, Diyos ko, nakakalokang asim ko dati nung bata, di ba? Baklang kanal ako. So, kakaiba talaga yung tinatahak ko. Kumbaga, kung matinong tao ka, bakit mo ako susuportahan? Parang gano'n yung atake. Nung nagkaroon ng TikTok, medyo napadali yung dreams ko na ma-achieve. So, nung nakita ko na may opportunity dito, hindi ko na talaga siya binitawan. Nice. Lesson number 1 from Sasa, pag may opportunity, wag bitawan. Ano ang Correct. isa pa? May nagturo kasi sa akin lately. Kasi nga, dumaan ako sa oras, mga last year to madam, na dinadoubt ko yung sarili ko. Kasi last year, first time ko talaga magkaroon ng break sa acting. Nagkaroon ako ng 2 pelikula, Bar Boy. Sir, ikaw naman. Huwag naman, sir. Ano ba dapat? Tito? Manong? What about Daddy? Tsaka Shake, Rattle, and Roll. Wow. Ano ka ba? Pang mayaman to? Bakit parang Uy, alam mo, in fairness sa mga pagkakadesign nila, ha, mukhang may pondo, dear.
Girl, nakakaloka. Ang Diyos ganda. ko. Uy, mamaya magpipicture ako. So, nung nandun na ako, dinadoubt ko yung sarili ko na, para ba talaga ako dito? Kasi, nakita ko yung mga kasama ko, parang ang gagaling na nila, ang gaganda na nila, ang pupogi na nila. Siyempre, you get to compare kasi yung sarili mo sa kanila. So, iniisip mo na talagang deserve ko ba talaga to? May isang artista na veterana na nakausap ako, si Miss Odette Can. Shout out po Madam O. Tapos kinausap niya ako. Nag-first take kami. So yun yung unang-unang eksena namin. Kinausap niya ako. Naramdaman mo ba yung ginawa mo? Ginanon niya ako. Sabi ko, opo madam, naramdaman ko naman po. Tapos sabi niya sa akin, I disagree. I don't feel it. So, kinabahan talaga ako, malala. Nagkuya ko yung katawan ko, nagnginig ako. Napansin niya yon. So, nung nakita niyang nanginginig ako, sabi niya, you're shaking. You're anxious. You don't need to be anxious. An actor should be brave. Tapos yung sinabi niyang yun na, maging matapang ka lang. Onting eksena lang yung kaming magkasama ha. Pero yun yung biggest lesson ko last year. Maging matapang. Be brave. Yes. Kahit na pinagdududahan mo sarili mo, Be brave. Yes. Kasi ikaw lang talaga ang maniniwala sa sarili mo eh. In the end of the day. Passenger Princess, you have reached your destination. Yes! Thank you, madam. You have reached Sobrang your kinilig ako sa'yo. Malapit na tayo. Welcome, madam, sa Spicy Mamas Creative Studio. Yes. Ito po ay na-establish ngayon 2026. Yes. Spicy madam. Mama! Yan, okay po, pasok po tayo. Diba? Mga bakla kayo, ba't nyo pinausukan? Ano Method nangyayari? daw. Beef Diyos ko. party po kami. May party. pausok ang mga bakla. Bakit Okay. may usok? Kasi ano talaga, ito talaga ay, isa sa mga eksena namin ay film kami. Welcome to heaven. Yes. Oo, film kayo. Tapos, Film kami, so nagpo-produce din kami ng mga pelikula. So ito nga yung pelikulang pinoproduce Parang namin yung set. Butchwa. Nasa set ka Yes. na. So ang experience dito sa Spicy Mama is very cinematic. Oh. Yes. So may mga pailaw kaming ganyan. Marami din, madam, na nagre-rent dito na businesses na pang-LGBT. Kasi ang gusto namin kasi sa Spicy Mama, isang buong compound siya na maraming mga LGBT na institution. Naghahanap ka lang ng space. Yes, Oo. naghahanap ka ng space para sa kabaklaan. So ito, kay Mama Guadas, mga... Marami kasi mga trans na gustong magpa-laser, magpaganda. Kasi importante kasi sa amin yun, yung parang magmukha kaming feminine, ganyan. So meron na dito yan. So para sa mga baklang gustong mag-transition. So pupunta dito. Yes. Pero hindi palagi. Parang darating na lang dito si Mama Guada pag merong magpapalaser. Yes. Hindi pa siya bukas ngayon, pero ayan, soft launch, ganon. Yes. Etong Rainbow Rights. Ang Rainbow Rights naman ay isa siya sa mga non-government organization na tumutulong sa mga legals ng mga LGBT. May photo studio tayo na opening soon. So, ayan. Ayan, may studio dito. So, basically, yung atake lang namin ay pwede kami mag-shoot dito. So, kung At least may estudyante space ka, Oo. gusto mong, ang iniisip kasi talaga namin, mga estudyante na gustong mag-shoot, tas wala masyadong, hindi afford masyado yung mga malalaking studio, at mahal na studio. Pwede sila dito. So, ayan, dito pwede sila mag-set up, pwede silang, basta basically studio lang po talaga siya. Oo, ganun. blanco, kung ano man ang gusto mo. Yes, kung anong pwede mo Pictorial kayo, pwede. Vlog. So, itong lugar na ito, parang LGBT space, safe space nyo ito. Yes, safe space po ito ng mga kabaklaan. Maraming pumupunta dito. Lagi silang happy and welcome na welcome sila dito.
bakit may pang parlor? Ano to? Yes, kasi nga Out po, of the blue, bigla na lang may hot oil. Ano to? di ba, ilaw po talaga yan. So, ginawa namin design. Syempre, dapat medyo on-team kabaklaan. Eh, di ba, mga parlorista, sobrang nga. kabaklaan. Ayan. So, ilaw pala to, parang reading light. Correct. Ayan. Oo. At ito naman, Ano to? dito kami, ito yung main office talaga. Main office? Ay, si Direk nandito. po, hello. Yes. Hi! Si Madam Bernadette, Ito ang yes. conference room. Yes, dito po Our office. Direct Rudina Singh. Yes. Hello. Magkasosyo kayo. Yes po. Yes, we're a team actually. Marami kami. The whole area is called Ignacia, but S-H-A. Ignacia. Yes, Ignacia. Kasi siya yung convertible space. So, si Spicy Mama is this agency behind it. So, yung idea talaga ng Ignacia is to bring communities together. Correct. So, coming in from my experience as the convener of Lablaban, the organization behind we Sa are UP, Pride Madam. PH, yeah. Oo. So, the biggest pride in Asia. So, yun yung Lablaban. The idea is just to create a space. Kasi parang ako, as a QC resident myself, karamihan ng mga spaces dito sa QC kasi is parang hindi siya na-mold for queer people. Parang lagi kaming na-evict dun sa mga spaces that we occupy. No way! Kasi hindi siya created for us. Parang tatambay kami dito, magbabahay kami, and then eventually makakaaway nung isa yung may-ari, so makikick out lahat. It's that cycle. So dito, yung fantasy, yung fantasy namin is eto na, tayo na yung may-ari, tayo na yung, 'di ba? Parang hindi mo na kailangang i-worry to build a community in a house na parang kumbaga alam nung mga magpa-party dito na Para sa we amin got na them to. covered. Oo. Para sa amin. So, ito po si Marcel, ang ginampanan kong character sa Multswa, Patay na Patay Sa'yo, directed by Rudina Singh. Yes, siya kasi, sobrang ibang-iba talaga siya sa akin. So, oo. Like in what way? Ito si Marcel, sobrang iba niya kasi ako maanga, siya medyo mahinhin, ganon, mahiyain, sweet girl, ganyan. Pero nung dinedevelop namin tong pelikula na to, una pa lang talaga, tinatry namin siyang hanapan ng pera. Medyo matagal namin siyang dinevelop, mga 1 taon, bago siya tuluyan talagang na-shoot namin ng buo. So yung una po kasi, gumawa lang kami ng proof of concept. So ayun, hinanapan namin siya ng producer. Inikot namin siya. Ang struggle kasi talaga namin sa pagbuo ng pelikula, lalo na yung pelikulang to kasi this is a trans love film. Ito yung kwentong transgender, kumbaga. At usually, yung mga ganong kwento po kasi ay hindi talaga nabibigyan ng pondo at ng pera. Mahirap ma-produce yung mga kwento namin. Luckily, after a year, nasuportahan kami ng Pure Gold Cine Panalo. Ang Pure Gold Cine Panalo ay film festival na nag-fund ng mga films and napasok po talaga kami doon. So finally, na-produce yung film. Gaano ka-importante para sa iyo yung ganitong klaseng kwento? Alam mo, madam, yung mga kwento namin talaga, sobrang ganda ng mga kwento namin eh. Lalo na kwentong pag-ibig to, madam. So, di ba, pag napanood to ng mga bata, iisipin nila na, ay, valid pala ang pagmamahal ng isang transgender. Di ba? Valid pala. Bakit? Hindi ba valid? Siyempre sa society natin ngayon, di ba, iniisip ng mga tao na kapag trans ka, magkakajowa ka, pero hindi ka magkakaasawa. At isipin nila na peperahan ka lang. Isipin nila na parang, ano lang yan. Ganun parang, ba? usually ganun po talaga ang iniisip ng mga tao. Na kapag nakakita sila ng mga ganitong klaseng kwento, manonormalize ang pag-ibig namin. Anong journey mo ang hindi naman alam ng iba? Ayun, I think marami akong mga changes, lalong-lalo na ngayong 2026, na mas nadidiscover ko kung sino ko, yung identity ko, mas nagiging strong yung sense of self ko. Kasi, lalo na ngayon na natulungan din ako ng pagganap ko sa pelikula na to para ma-discover talaga kung sino si Sasa Girl. Na-process mo for yourself? Na-process ko for myself. Na lagi kong iniisip na
naguguluhan ako sa kung sino ko. Kumbaga, hindi pa siya buo before ako sumabak or gampanan yung role na to. Nasa tabi, don't you worry. Tara, let's be happy. Sa'yo ko, sa'yo ko, sa'yo ako. Sa'yo ko, sa'yo ako. Sa'yo. And that's the side B of Sasa Girl. Sa'yo ako. Hindi, Ate B, sa'yo ko. Thank you. Sa'yo ko, sa'yo ako.